Can you show them? It's fine. That's alright. I'll clean it now. Thank you. No, 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 no. Okay. Can you show them this? It's going to be my bookmark at school. What should I use now? I'm going to use at the end. Right, I'm just gonna have a wash, okay? Mag-wash muna ako kung may pasok ako. Si Kira papasok sa school. Look how cool that is, Mummy. It's magic paper. I'm so proud of Kira, look. She's doing a, what you call it, Bob? A charity walk last week, Wednesday. Can you So I don't know, she's counting her money. 1, 2, 10, 12, like that. No, it's better to count the 14. Cancer Research UK. So Kira made about £46. 41. 41 pounds. So she will give this money today. And then they already had a walk last Wednesday. Let me get ready now. Okay, Baba? Shower na, nag-ready na for work. So yung pasok ko is 10:30 to 2. Madali lang. Nag-jumper ako, Bob. Nagpalit ako kay mainit. I mean, hindi naman sunny today o cloudy. Pero humid. Anong oras na? 8:41. Malapit na mag-end of the month. Ito lang yung suot ko. Nakita ko sa inyo. Si Kira nakaalis na, sinundot ng kanyang lolo. Kasi yung lola niya nga hindi pa makasunto kasi nag-recover pa sa kanyang opera. Ganyan lang ako. Pero syempre magsapaw ako mamaya ba. Kain muna ako ng overnight oats para busog. Tapos mag-ano muna ako dito, magwalis. Tapos mag-vacuum. Sarap. Kain muna ako guys and I will talk to you in a bit. Ito tayo sa work. Work na naman. 3.5 hours lang naman. So madali lang. Humid talaga today. Nag-jacket ako kay akala ko malamig sa labas kasi yun yung sabi ni Dib. Pero ngayon nainitan. Init. Ano to? Anong oras na? Kailangan ko pong mag-clock in. Ang aga pa. Naghahanap na naman kami ng team leader. So I think may interview today. Kasi may mga ano dito, questionnaire, interview application assessment. Siguro may interview today. Ang init. O diba? Papasok sa work niya kaganito. Oh, bakit ba? Kuha muna tayo ng uniform. Magpalit muna ako ng salamin. Okay. Salamin. Dalhin ko to sa baba. Ay, pagkutumin ako mamaya pa. Lang. Mag-clock in na tayo. Ay, minute. Ilang degrees pa today? Bakit parang 19. Pero humid talaga siya. Itsura ko. May pasok ako bukas. Ano bang pasok ko bukas? 10 to 2 din ako bukas. Ano, 9 to 1. Mag-short ako bukas. Para mabilis makakilos.
Dali natin to para pagutumin. Malata din siya. Wait na. Plug in muna para tapos na. Ah. Interview nga meron diyang CV. Meron siguro mamaya din. Kaya siguro nandito ako. Ako kasi yung nandito pag may mga interview. Kasi alam nyo na kahit wala siya doon sa baba, malinis. Ganun yun. Ako yung pinagkakatiwalaan sa mga ganyan. Anyway, mag-clock in na tayo. 10:14 na. Clock in. Init-init talaga. All done. So, I will see you na lang guys later after 2. Bye-bye! Lunch time! Alas 2:15 na guys. So, kain ako ng lunch. Ito yung dinner namin kagabi ni Kira. Si Dib kasi iba yung dinner niya kagabi. So, kain muna ako. Tapos pupunta ako sa Morrison kasi kailangan ko mag-washing. Pero naubusan kami ng softener. Yun yung kailangan ko sa Morrison. Tapos may kape ako dito. Init pa. Hindi masyadong busy sa work. Kaya, medyo slow. Slow yung time. Kaya, kain muna ako guys. See you later. So, kanina, while nag-work ako ba, naka-receive ako ng email na na-deliver na daw yung aking parcel from DHL. So, pagkadating ko dito, sabi ko, wala man parcel. So, tinignan ko dun sa kapitbahay namin, baka doon na-deliver ba. Wala. So, chinek ko siya ulit. Na-deliver na talaga siya. Kanina pang 11. So, sabi ko kay Dib, tawagan niya na lang kasi siya, ayoko makipag-usap sa mga ganyan kasi wala akong confidence. Unlike kay Dib, bakit pag nagagalit talaga siya ng mga complaint, ganun ba. So, sabi ng babae na kausap ni Dib, tawagan daw niya yung DHL sa local DHL. So, I think doon yun sa kapitbahay kasi tiningnan ko yung picture, hindi naman yun dito sa amin. So, hopefully makita siya mamaya or may maghatid dito. Mura lang naman yun. Tag 9 pounds lang naman, 99. Pero hindi kasi yun yung point ba na. Klaro naman yung address ko dito. Tinignan ko talaga siya kung sakto. Sakto naman yung address na binigay ko. Anyway, don't know. Kita ko lang sa inyo mamaya kung nandito na yung sapatos yun. Kasi nag-order ako ng sapatos kasi yung sapatos ko nga, grabe kailangan na siyang itapon. Ipakita ko sa inyo mamaya yung sapatos ko. Hindi ko lang talaga siya matapon-tapon kasi nga, nagda-driving pa ako ba. Gusto ko yung sapatos na yun kasi doon ako comfortable. Nung ginamit ko kasi yung aking New Balance sa driving, yun, hindi ako comfortable. Yun lang talaga yung Adidas, yung comfortable ako kaya hindi ko muna siya itapon hanggang matapos yung aking driving. So, yun. Hopefully, may maghatid dito or puntahan ko kaya doon sa kapitbahay. Baka, try ko muna. Mag-on muna tayo ng washing. Yung yung parcel, puntahan ko doon. Kasi dito lang din sa harap namin ba. Ako, nag-bell. Tapos may sumagot na lalaki kasi deliver naman nila sa number 10. Number 10 kasi kami. Tapos sumagot yung lalaki, sabi niya na, yan, nandito daw yung parcel pero hindi ako papasukin. Hindi niya ako papasukin sa building ba. So, nandun pa rin siya. So, tinawagan ni Dib yung DHL. So, babalikan niya. So, hopefully, nandun pa rin siya. Kasi hindi ako papasukin. Wala naman akong right pumasok doon kasi hindi naman kami taga doon. So, hintayin namin yung DHL yung kukuha tapos i-deliver dito. Sabi ko nga kay Dib ba, huwag niyang pagalitan yung nag-deliver ba kasi baka busy siya or something. Pero clear talaga yung address kasi chinek ko talaga ng maraming beses. Kasi baka man ako yung nagkamali. Unfair naman kung ako yung nagkamali. Tapos magalit tayo doon sa nag-deliver. Pero sakto talaga yung address. May kakilala kami dyan nakatira, pero nag-work kasi yun hanggang 5. Tapos anong oras pa lang, 4:30 pa lang. So hopefully makita ko siya para, mabuksan niya ba? Hindi kasi nagpapapasok. Pero sabi ng number 10, nandoon daw, nasa hallway. Kasi di ba pag nag-deliver yung nag-deliver, pinipicturean nila. So alam mo kung nasaan yung parcel. So, nandun lang siya. Kala ni Dib, may number siya dun sa kakilala niya. Diyan ba nakatira? Pero wala. Na-delete niya na siguro kasi matagal na din silang hindi nakikita. So, i-on mo natin yung washing.
mag-map ako ba kay maraming mga ano ba, nagpilit-pilit kasi pilit-pilit sa ano ba? Sa Tagalog yung pag hindi ako comfortable sa floor. Kaya kailangan kong i-map. I-hover ko muna. No, nagwalis ako para nga mag-hover tapos mag-map. Baha na dito. Yung washing kasi hindi ko masyadong na-close. Yung tubig. Pumunta dito sa ano, sa floor. Basa oh. Ito din basa. Pati yung ano, towel basa kasi pinunas ko siya dito sa ano. Lumabas kasi yung tubig galing sa washing machine. Pakita ko nga sa inyo kasi merong gap dito oh. Tingnan nyo. Yan oh. Inoff ko na lang siya. Kasi yung tubig kanina marami dito oh. Magbaha na. Tingnan nyo. Meron parang tubig. Ayusin ko muna. Luto sana ako ng wraps for dinner. Pero nag-decide na lang ako mag-scampi na lang kami. Parang gusto ko mag-scampi. Masarap na yung scampi. Tapos may mashipis. Tapos chips. Yun na lang yung dinner namin. Ano ba yun? O man, may uhataw. Ay! Bisaya kayo. Uhataw. Ayun, ay. Ito na lang. Si Kira wala dito. Nandun sa ano niya, lula niya. Lula niya, sinundo kasi siya kanina. So, mag-ito na lang tayo. Mag-air fry na lang ako sa kanya ng chicken wings. Paborito niya kasi yung chicken wings. Nilagyan ko ng barbecue na mamasitas ba. Paborito ko din yun. Pero bukas na lang yun kasi may pasok ako. Kain ako bago ako papasok. Kanina ko lang din kasi ano ba, nilagyan ng powder. So, hindi pa siya masyadong malasa. Bukas okay na yan. Narinig ba yung washing? Bukin natin yung window. Wala pa rin yung DHL. Sabi ko, wala namang problema kung bukas. Basta ma-deliver lang siya ba, hindi talaga yung mawala. Diba? Okay, kainit. Ingay pa rin ang washing. Patapos. Inispin ko kasi ulit para tuyo talaga ba. Mashipis to. Yum, yum, yum. Kain muna kami guys.